Hello everyone! Magandang umaga! Welcome sa Crusades Gen X. Nasa biyahe na naman kami from Taguig to Borawan Island. Sobrang excited na kaming ibahagi sa inyo ang bawat sandali ng biyahe papunta sa ganda ng Quezon Province. Samahan nyo kami tuklasin ang paraisong ito. Tara, simulan na natin! Ngayon, dadalhin namin kayo sa Quezon Province o kilala rin bilang the Land of Thousand Colors. Matatagpuan ito sa Calabarzon Region at sikat hindi lang sa makasaysayang pook kundi pati na rin sa magagandang beach at natural wonders. At partikular na ngayon, nasa direksyon kami ng Padre Burgos. Ito ay isang bayan sa timog na bahagi ng Quezon na kilala bilang isa sa mga hidden gems ng probinsya. Dito matatagpuan ang sikat na Borawan Island, kasama ang Dampalitan at Puting Buhangin. Ang Padre Burgos ay perpektong destinasyon para sa mga mahilig sa kalikasan. Dahil dito, nakikita nyo ang kombinasyon ng malilinaw na dagat, mapuputing buhangin at mga kakaibang rock formation na siguradong magpapagaan ng loob nyo. Kung nagtataka kayo kung paano makarating sa ganda ng Padre Burgos mula Manila, narito ang ilang paraan. Kung may sarili kayong sasakyan, pinakamagandang daanan ay ang South Luzon Expressway o SLEC. Mula doon, dumiretso kayo sa Calabarzon o Cavitex. Tapos, start tollway. Paglabas nyo sa toll gate sa Batangas, dumiretso lang kayo sa National Highway papuntang Quezon. Dadaan kayo sa mga bayan tulad ng Chaong, Candelaria, Sariaya at Pagbilao. Paglampas ng Unisan o Pitugo, nasa Padre Burgos na kayo. Karaniwang inaabot ito ng 4 hanggang 5 oras biyahe depende sa daloy ng trapiko. Kung naman ay commuters kayo, pwede kayong pumunta sa mga terminal sa Cubao o Pasay at sumakay ng bus papuntang Lucena o Mayao. Pagdating sa Lucena Grand Terminal, sumakay lang kayo ng jeep o van na may signage na Padre Burgos o Unisan. Siguradong dadalhin kayo nito diretso sa bayan ng Padre Burgos. Update guys, malapit na tayo sa Borawan Island. Kitang-kita na natin ang destination natin. Grabe, ang ganda ng paligid. Pagkatapos ng biyahe natin from Taguig to Quezon, ito na. Handa na tayong mag-explore. Abangan nyo ang mga susunod na pangyayari. Sobrang excited nito. Pagpasok mo pa lang sa daanang ito, ramdam mo na agad ang paglayo sa ingay ng syudad. Puno ng luntiang halaman, tila isang lihim na daanan patungo sa paraiso. Habang binabaybay mo ang lupang ito, bawat hakbang ay nagdadala sa iyo palapit sa ganda ng Borawan Island. Handa ka na bang tuklasin ang hinihintay mong kagandahan? Ito na yung Borawan Island. So may makikita kayong guardhouse dyan na pwede nyong pagtanungan. Pero that time na dumating kami is walang bantay. Pero merong sumalubong sa aming staff at nag-assist sa amin. Ito ay resort kaya meron din silang mga room accommodation. Pero dahil tent pitching lang kami or car camping, so nagtanong kami sa staff kung saan kami pwedeng maglagay ng tent. So nagturo naman siya kung saan ang mga designated area. Since dahil gusto namin na malapit lang kami sa parking, mas pinili namin na maglagay ng tent na malapit sa parking. Meron silang mga ongoing construction ng mga facilities. Ang unang mong mapansin is maraming puno. Yung buhangin is pino, kulay cream pero pag nasinaga ng araw ay kulay puti. Ang Borawan Island ay mayroong Station 1, 2, and 3 at ito yatang nakikita nyo ngayon, ito yung Station 3. Diyan sa likod ng batong yan na nakikita nyo, nandyan yung Station 1 and 2. Malawak ang area, maraming pwedeng makapagka-accommodate ng mga tent pitching o moto camping or even car camping. Dito, nahirapan talaga si Chris mag-set up ng tent. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, hindi niya kinaya mag-isa. Even yung tripod ko, hindi rin kinaya. Natutumba siya ng hangin. Kaya, sinataside ko na muna yung pag-video at tinulungan si Chris na makapag-set up ng tent.
So ito na yung setup ng aming tent. Medyo tabingi ng konti. Pasensya na po talaga. Sa sobrang lakas ng hangin, kailangan double time talaga kami sa mga galawan. Even though na i-set up na yan, may time na umaangat siya. Kaya ilagay na lang namin yung ibang gamit namin na mga mabibigat sa loob ng tent. Then nag-start na rin si Chris na lutuin yung baon namin. Ito yung pisngi ng baboy na gagawin niyang prito at nag-ihaw lang kami ng tilapia sa kapusin. So guys, ipapakita ko rin pala sa inyo yung setup ng loob ng tent namin. Simple lang siya. Naglagay lang ako dyan ng comforter, mga unan. So ganyan lang yung setup ng loob ng tent namin. So yung gabi namin dito sa Burawan ay tahimik, napaka-solemn. Since ito ay weekdays, so meron lang talagang pangingilang campers. So bawat dulo nitong island, merong isa at kami yung nasa gitna. Kaya napaka-solemn ng gabi namin. Guys, hindi ko talaga kinaya yung lamig dyan. Naka-jacket na ako. Even though nasa beach kami, pero sobrang lamig talaga. So, hindi pa talaga siya typically summer, pero maganda yung panahon dyan. Sobrang lamig lang at napakalakas ng hangin. Day 2 namin dito sa Burawan Island. Kumalma na din yung dagat. Yung hangin, wala na rin. Pero typically na napakagandang umaga, hindi siya ganon kainit at hindi naman ganon kalamig. So, sakto lang ang weather sa mga oras na to. So, nakikita nyo guys, kami lang talaga yung nandyan. Kaya napaka-solemn ng aming magdamag. Yeah. We spent our youth chasing time. Dreams on pause, just getting by. Life moved fast, they slipped away. Responsibility showed us the way. Now the mirror shows silver lines, but the fire's still alive inside. We said, why wait for someday when now is calling our name? Packed our bags with stories untold. Hearts still young, though we're growing bold. Every road feels brand new again. This is where the living begins. This is Chris H. Gen X. We rise, we roam, finding freedom far from home. Campfire nights under open skies, living dreams we left behind. Chris H. Gen X, feel the vibe. It's never too late to feel alive. We travel light, but our souls are free. This is our time. This is Chris H. Gen X. From city lights to mountain air, different paths but we're always there. Laughing loud like kids once more, discovering what life's really for. Yeah. We chase sunsets, not deadlines now. Learning how to slow it down. Every step's a victory, yeah. Every mile a memory. We're not done, we just begun. Second chapter shine like the sun. To everyone who feels the same, this song is calling out your name. With Chris H. Gen X, we rise, we roam, finding freedom far from home. Campfire nights under open skies, living dreams we left behind. Chris H. Gen X, feel the vibe. It's never Ang buhangin dito sa Burawan Island ay pino na may konting bato. Kaya mo namang maglakad sa buhangin ng walang tsinelas papunta dun sa dagat. Medyo mabato-bato lang yung malapit na sa tubig, pero pag papunta na rin sa may tubig, medyo buhangin na rin siya at hindi naman gaanong mabato. The time na papunta kami, ganito yung tubig, malinis.
Dilis! Maraming mga maliliit na isda kang makikita at tuwang-tuwa ako sa mga isdang maliliit na nakita ko. Pero be aware kayo Ano yan, kasi nakita mo? meron kami nakitang isang dikyang lumalangoy-langoy sa mga oras na yan. Pero ganun pa man, naligo pa rin kami dahil ang sinag ng araw at tubig alat ay maganda sa ating lungs. Lalo't mga Generation X na rin kami. Inakyat din pala namin yung isang burol na nandun sa may duluhan. So ito yung daanan paakyat at nang dumating kami sa tuktok ng burol, ito yung nakita Ay, namin. ano yun dun? Guys, talagang napakaganda ng tanawin. Diyos kabla. Ito yung common CR dito sa Burawan Island. Actually, meron pang CR dyan sa bandang likuran. Pero napakalayo na kung nasa beachfront ka pa lang. So, ang tubig dito ay malakas. So, sakto lang yung CR. Ang importante, mayroong tubig at malinis. Ito pala yung kanilang restaurant which nag-serve sila ng mga short orders ng mga ulam, especially seafood. Meron diyang sari-sari store at yan na rin yung charging station na libre. Time check, nasa 11 o'clock ng umaga. So, pack up na rin kami ng aming mga gamit. So, paalis na kami dito sa Burawan Island at ng mga oras na to, maraming dumating na mga guests. So, paunti-unti nang dumadami yung mga guests sa mga oras na to. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe our channel, Chris Says Generation X.